nandito tayo sana sa San Miguel, Tarlac. Ay, Tarlac. Error. Nandito tayo sa San Miguel, Bulacan. So, yung kukunan natin dito ay Carabao Dairy Farm. So, iinom tayo ng Carabao's milk. Kakain tayo ng kesong puti. At ituturo rin sa atin paano mag-milking. Ituturo sa atin paano yung Carabao, mag-alaga ng Carabao. At pati yung mga pag-farm ng mga kakainin ng Carabao. Yan. So marami tayong plus success story. Ayan ba si sir? Ano si sir? Yan siya yun. Yung siya nga to. Sir, morning po. Good morning. Pupunta tayo sa farm. Sige po. Matanong ko. Hello. Kayo ba'y nag-breakfast? Opo, bumili. Opo. Diretso na tayo doon. Opo. Wala pang kanakas. Super D. Pinili mo din ako. Oh. Magandang umaga mga magbubukid ng Quezon Yes, sir. City. May bukid ba sa Quezon City? Parang wala na yata na. Nationwide kami. Sisipag no? Lalayo na nararating. Opo. Saka yan ang kita ko lagi sa'yo yan. Binigay din nung isang farmer sa Nueva Ecija. Anong pangalan ni Sir Alex? Sir Alex. Hello, Sir Alex. Ang yayaman ng mga Alex, no? Walang na sa'yo, hindi ka nagayaan Ano ba yan? Sangkalin muna ito. Kaya, Ilalabas ka. Kinikilala mo pa ako. Hindi ako gumagatas sa kanya. Sino gumagatas dito? Opo. Ikaw? Hindi ka sangkalin mo. Di ba nga pangalan ba yan, Sir Alex? Oo, dahil sa meron silang numero. Pero, alam mo si number, pag ganoon kalayo, hindi mo alam kung ano number niya. Pero yung pangalan, parang tao din eh. Buhok pa lang, kahit nakatalikod. Alam mo na. Alam na. Sir, ano yung mga kailangan gawin na preparation para Ipaabot nga po gatasan natin yung kalabaw? Sa una, pag sa umaga, paligo. Tapos yung dumi, una liliguan dahil yung dumi ng katawan mapupunta sa flooring. Tapos papalahin, wawalisan. Kasama na sa pagpaligo nila, binibigyan nila sila ng pagkain. Forage. Ito po yan. Yung nasa Itong forage, yung damo. Ito, sinuruan namin sila na kakain sila ng, sapal ng soybeans to di ba? Ginagaway taho, soybeans. Ito yung pulp nun, yung sapal. Ngayon, masasanay sila na sa umaga, meron silang kakainin dito. Kaya hindi na sila hihilahin pa. Pag nakita nila yung timba dyan, pupunta na dyan. punta na agad dyan. Yun. Ngayon, yung ganyan na merong ibang tao, magkakaroon ng kaunting pagbabago, parang Maninibago. distraction sa kanila yan. Dahil sa sanay sila, na ginagatasan sila, walang taong nakakakita. At bago lumiwanag, 5 to 6 a.m., Tapos na. tapos na Oo, silang gatasan lahat. gatasan. Depende kung marami yung nanganak,
abutin sila hanggang 7. Or mag-adjust, mga 4:30 magsisimula. Ganun yun. Ilan po lahat yung ginagatasan niyo ngayon? Ang ginagatasan ngayon ay 6. 6. Yung iba, buntis. At yung iba naman, yung mga dumalaga. Meron na rin na nabulog dyan, pero hindi pa na PD. Hindi pa sigurado kung nagtuloy ang pagkabulog sa kanila. Dati, artificial insemination. Nung makilala ako ng PCC, na kasi ito, pangkaraniwan dito sa Pilipinas. Ang mga kalabaw nasa kooperatiba. Okay. Pag si Co-op ay binigyan ni PCC ng mga 25, ewan ko kung may nabibigyan ng 50 heads, pero ang isang, ang tawag nila doon ay ano, basta yung group, 25 heads plus 1 bulugan. Okay. Nung makita nila to na saan daw nanggaling yung mga kalabaw na to, ang sabi ko, ito po ay nabibili ko rin sa kooperatiba. Yung, di ba, si kooperatiba, magkakaroon siya ng yung inahin sa PCC yon. Yung mga nagiging anak, depende sa kanilang naging kasunduan, mayroong makapagbigay ka ng unang anak, ibibigay niya sa yung inahin. Nagkaroon ng pagbabago sa bandang huli, 4 na 50%. Ibig sabihin yung hati ng hati doon sa anak. Kung yung anak ay nagkahalaga ng 20,000, bayaran mo si PCC ng almost 10, mga 9,975. Priority naman yung farmer eh. Kaya lang kukunin ng PCC kung gusto mong i-surrender at marami ka ng kalabaw. Yun. Kaya kami dito, ang totoo, meron dito ang PCC na May binigay din. isinurrender ni farmer dahil sa isa lang yung alaga niya. Okay. Sinurrender sa co-op. Tapos naghanap ang PCC ng isang dairy farmer na interesado, seryoso sa pag-aalaga ng kalabuan na gatasan. Isa ako sa mapalad na napili na sa akin ibinigay yung ano na yun. Ganon din yung kontratang pinirmahan ko. 4 na unang ipinapanganak na bulo, 50-50 kami ng PCC. Ganon. May mga anak na rin. Nandito. Gagatasan yung isa. Titingin ka pa ng gagato sa iyo ay. Yung isa na yan, mabait siya, ano? Mabait ka tata niya. Mayroong kalabaw na mabait. Ibig sabihin, hindi siya nangingilala. Mayroong kalabaw na talagang hindi na ibibigay ang gatas pag hindi dun sa handler niya. Noong ang kalabaw ko ay 4 lang, gumigising ako ng mga 4:30, gagatasan ko siya hanggang alas 6. Alas 6, ano na, ready na yung mga bata maghahatid na sa eskwelahan. So, nung araw, ikaw ho talaga yung gumagawa
talaga, sir. Ito kasi na mana ko sa father ko eh. Kaya nung ako'y nagretiro na sa pamamasukan, nag-start ng maliit na business dyan sa bayan ng San Miguel. Nang dumating ako sa edad na 55, unti-unti nakakabili ng kalabaw, 1, 2, 3, 4. Tapos nanganganak siyempre, dumadami. Nung madami na sila, ayun, yung mga katulong ko sa pagsasaka, kalabaw naman na inalagaan namin. Kung papansin ninyo, yung teats niya, hindi magkasing laki, ano? Merong kalabaw na magkasing laki ito. Ayan. Pwedeng sabay pala, sir. Pagka sanay na, lamang pagka hindi ko araw-araw ginagawa ito, papawisan ako niyan. Kasi kailangan ng puwersa. Yung mga nagtitraining dito, tinuturoan ko nga. Grip exercise, may nabibili naman naman. Ang tamang paggatas ganito. Iko-close nito sa taas. Iko-close para yung milk hindi bumalik, ano? Tapos, pag naka-close na, pipigain nito. Ganon. Yan, oh. Kahit hindi hilahin, pipigain lang. Yes, sir. Ito si kaibigan na Ferdi. Oo. Napunta siya rito mga 8 years ago, no? 5. Yung development ng farm, medyo medyo magastos. Unti-unti lang. Sa tingin ko naman, mas nagtatama na dahan-dahan lang. Kasi okay. meron kaming mga miyembro sa Bulacan Farm Tourism Association, retirado, abroad o local, may million sila. Ang bilis ng development. Nung na-develop na nila, problema daw. Walang income yung farm. Sabi ko, yun yung masabi ko na pinagkaiba ko. Kasi wala akong bigla ang ganyang pera. Unti-unti lang. Nakikita ko yung Progress. yun. Dahil ito nung simula, palayan ito eh. Nagtanim kami ng mangga. At ito, kaya puro kahoy ito. Itong lupa na to ay pinabakuran ko. Sorry, nabili ko lang ito eh. Itong 3.75. Sa father ko yung gawin na yun. Pinabakuran ko. Kasi nga may tanim na mangga. Doon sa perimeter, ang nasa isip ko, yung mahogany, in replace doon sa mga puno ng kawayan na papakuan ng alambre. Pero nung lumaki sila, at saka yung mangga, hindi naman masisira na ng kalabaw na nakakawala. Yung bakod, sira na. Yung kahoy, walang nakapako na alambre. Kaya nagpaputol kami ng mga mahogany.
Yun ang ginagamit na dito sa farm. Pagka nag-expand kami ng pabahay ng kalabaw. Sabi mo, sir, nag-umpisa ka ng unti-unti. Yeah, unti-unti. Yung unti-unti, ilang kalabaw po yun? Dalawa yon. Dalawa. That time, ang presyo ng kalabaw, inahin na yun 22,000. 22,000. So, dalawang inahin ang Dalawa. Wala pa yung mga mistisa nun na hindi mo alam kung saan nagmula yung lahi. Kasi, nung dumating yung PCC, sila na yung nagpadating dito ng mga purebred. Okay. Bulgarian Buffalo, may Italian, may Brazilian. Ngayon, yung breed ng kalabaw, kumbaga na-upgrade, nagiging, na sila, yung lahi na nung magatas. Dahil sa magatas na kalabaw, kahit ang kalabaw ay magatas, kapag sila ay pumayat, kung ikukumpara natin sa tao, bababa ang production ng gatas. Okay. Yun ngayon ang wino-workout namin. Yung continuous na... Dati kasi, walang problema sa pakainan ng kalabaw. Malawak ang dito. Parang sugahan. Noon. So, siya, pasture noon. Pasture land. At dito walang irigasyon. Isang taniman lang ng palay. Pag nakaari, sagana ka sa rice straw, tapos sugahan yung mga bukid nila. Okay lang sa kanila. Noong sumikat ang pagtatanim ng gulay sa makabagong technology na kagaya nila tinanggap naman ng mga farmer, ayan. Deep plastic malt, tapos walang season, buong taon, pwede magtanim ng gulay. Nawalan ako ng sugahan. Wala na akong pakainan ngayon ng kalabaw. Kahit ngayon may mga nakatanim ng gulay dyan. Hindi sila pwedeng pawalan. Itong pumapasok na taon na to, yung ilalim ng manggahan na yan, kailangan magbawas ako ng puno, magpatanim ng damo, pagkain ng kalabaw. Maging yung, kung tawagin namin ay ginikan, yung pinagkapata ng palay. Alam niyo bang sa dami rin ng may kalabaw ngayon at baka, nagkakaagawan kami sa pagkuha niyan. Kaya, merong bago ngayon pero mapakamahal. Yung baler, yung paglabas nung kakainin niya yung ginikan, Paglabas na, nakatali na. Ayan, sample. Parang kagaya sa Amerika. Ayan. Mga ginaganyan nila. Medyo mahal yan. Nasa 1.5 M. Yung Ngayon, machine. Yung machine. Okay. Kung bibili tayo ng surplus Japan na Kubota tractor, siguro mga 300,000 yun. Tapos yung baler, mga 200,000. Asa ganun, hindi lumalayo doon. Depende sa brand, yun ang isang kakailanganin namin ng mga nagsasaka farmer ng kalabaw. Kung kami ni Direk ay mag-uumpisang mag-alaga ng kalabaw, yung ganito kalalaki, mga magkano ang presyo? Okay. Siyempre, pagka pangbenta, hindi tayo bibili ng ang BCS ay body condition scoring. Yan, nasa 2.5, 3, ganun lang. Ang dapat, yung pinakamataba niyan ay BCS 5. Yung at least 3.5 to 4. Kasi, ang body advice scoring ko sa inyo at sa iba pang makaka-alam nito, kapag payat ang kalabaw, pwedeng pagdudahan mo na may sakit. Ngayon, ako lang, regular ang deworming ko at saka vitamins. Kaya, alam ko, wala mga sakit ito. Huwag ka makipagsapalaran doon. Pili ka ng magandang kondisyon ng pangangatawan. Medyo mataas ang presyo. Pagka, magkano yung laki na ganun, sabihin natin, mataba, mga 40 to 50,000. Mga 2 hanggang 2 point, 2 taon kalahati. Yan, 2 taon na po yan? Yung ganyan. Yung malilit na yan? Yung isang yan.
Ito ang mga ano, Ayan, mga dumalaga. yan, mga dumalaga. Ang dumalaga, nagsisimula yan, mga 2 taon kalahati. Mayroon ako dito na 2 taon nagbuntis. Kasi naman, ang takaw niya. Talagang 2 taon lang ang edad niya. Ang laki niya. Ano ba yung normal na edad dapat? Ang totoo, ang edad, yung 2 years old, nadidevelop na yung ano yan, yung ovary niyan. Pwede yan na yan maglandi at magbuntis. Pero dapat, tumitimbang ang katawan niya ng mga 300 kilos. Okay. Yung laking yun. Ang 300 kilos, yung ganito kalaki na mataba, nasa gano'n na siya. Okay sir, balikan natin yung ano, nung nag-umpisa ka. Paano mo naisipan na kalabaw ang alagaan? Nung yung mangga, kasi lahat nitong 3.75 hectares na to may mangga eh. Nung lumaki na yung mangga, hindi na pwede yung palay. Gulay pwede pa. Depende sa gulay. Pagka sili, dahon o bunga ng sili, Pwede. gusto yan na Direct may sunlight. lilim. May lilim. Nalililiman, lalo yung dahonin. Okay. Nung hindi na talaga siya halos, yung magkakadikit, halos Wala na. baka mga 20% na lang ang pumapasok na sunlight at merong area dyan na talagang hindi na arawan. Gumagastos ako sa grass cutter twice a year nang medyo malaki din sa mga tao. 2 grass cutter, babayaran mo sila. Tatrabaho dyan. Sumubok ako ng baka. Yun ang talaga nangyayari nun. 2 baka. Eh di nakakatulong yung baka para sa paglilinis. Nung ang totoo niya, napanood ko to eh. Kay Bert Tawa Marcelo. Programang Agri 7. Akin show namin yun. Ayun! Doon ako nag-umpisa. Ang farm ay kay Arce. Oo. Nung mapanood ko yun, punta ako kay ano yung kanilang office? TLRC. TLRC. Oo. Doon ko sa Buendia. Doon ako nakakuha ng Betamax tape. Oo. Pinanood ko. Hinanap ko si Director Libertado Cruz. Sa PCC. PCC. Oo. Tinuro niya sa akin. Oo. Taga saan ka ba? Sabi ko, Bulacan po. Saan Bulacan? Saan sa Bulacan? Sa San Miguel po ako, dulo na ng Bulacan. Kapitbahay ng Gapan. PCC. Oo. Nandun lang sa tabi mo. Sabi niya. Yung PCC. Nasa Muñoz, Nueva Ecija. Nung magpunta ako doon, talagang interesado na ako. Pag lumalakad ako, dala ko na yung pambili. Doon panahon nga na yon, mga 22, tumaas, naging 30, 40. May dala ako 100,000. Bibili ako ng 2 dumalaga. Ala naman pala sa programa ng PCC ang magbenta. Kailangan ibigay sa farmer. Yung mga recipient na mga kooperatiba, hindi individual. Kinuwento ko sa kanila. Yun nga yung ako ay nakabili sa simula 2 inahin na yung mga backer dyan na hindi mo masundan kung ano lahi. Bili ako ng 2. Isipin nyo ba na nung panahon na yon 22 pesos per liter ng gatas. Ang nakukuha ko lang sa kanya ay 4 liters. Magkano na nun? 88? 88 pesos a day. A day. Nung panahon na yon, ang labor ng isang farmer, palagay ko, kung hindi ako nagkakamali, nasa 100 lang din Okay. na may pakain. Sabi ko, kung magiging 2 ito, Bawi ka na. hanggang sa, naging 4. Tapos, isipin nyo na, nung magsimula akong bumili ng Bulgarian ang halaga nun, 85,000 buntis. Mga 1 month na lang, manganganak na. Nung nakukuhanan ko sila ng 6 to 7 liters, ang presyo na ng gatas nun, per liter, 45. Ano lang ito nagsimula? 2015. Yung 45, magkano nun? Yung 6 liters, 45, 90, 390,
doon sa isang milking niya. Bumalik. Kita ko na yung inahin at saka yung anak niya. Doon na nga, pagka may naiipon na pera, kahit isang kalabaw lang, hanap na ako ng mabibili. Kasi sabi ko, natikman ko din naman sa gulay ang 35 pesos per kilo ng kamatis. Every other day or 2 days ang iniintay ko, pitas ng kamatis. Mabilis din ang panik ng pera. Pero, hindi ka naman nakakatiyak na pag-ani ay ganun niya kamahal. Alam naman natin yun, may panahon na mura. Eh, yung gatas ng kalabaw, simula ng ako'y merong gatas, from 22 pesos, alam niyo ba ngayon kung magkano na? 80. 80 na. 80 na per liter. Never siyang bumagsak. Hindi, lagi sa Lagi tumataas. pataas. Sa panahon ng pandemic, Mm. nagkaroon ng mga problema ang pagmamarket. Alam naman natin, naghinto ang mall, nakasara. Mm. Yung gatas, tuloy-tuloy pa rin. Nako, aabot yung o-order sa akin, mga 1,000 liters. Mabuti, uso na ang Facebook. Hanap ng mga gatas, Pampanga, Nueva Ecija. Nakakatulong ako. Dahil Smaller farmers. natutulungan ko silang maibenta yung gatas Kinukuha mo nila. na yung gatas nila. Sabi ko, dalhin nyo rito, hindi ko kayo pagtutubuan. Kung magkano babayaran, doon tayo, diretso. Oo. Ganon din ang bayad sa inyo. Kaya, sabi ko, maganda. Sir, ilang taon yon yung from dalawang inahin? Ilang taon yon bago ka dumating sa ganito kalaki? Nung magsimula akong bumibili, nandito na ako sa farming eh. Nasa mga 2006. Pero 2006, 2005. Ilan na yung kalabaw mo ngayon, sir? 36. 36 yung inahin. Yung kasama yung ano? Kasama yung mga anak nila. Okay. Mga babae yun. Pag lalaki, hindi ko isinasama sa bilang kasi ibinebenta ko lang naman yung lalaki. Agad. Anong ginagawa doon? Kinakatay? Pinapalaki nila. Tapos, Sa kanila ibebenta, kikita na sila. Halimbawa, yung isang bulong lalaki na mga 10 months, yung awat na sa gatas, mga 10 to 12,000. Siyempre, depende sa naging laki. Ano. Merong farmer na may perang 10,000, bibili siya noon. Kasama lang yan doon sa farming. Pagkaraan ng isang taon kalahati, maibebenta na niya ng mga 30,000, 35,000. Kumikita ang galing siya. din, no? So, nagamit na niya sa farm, tapos lumaki. Dahil yung damo, nung bukid at gulayan at palayan, Yun ang kinakain. kailangan i-cut yun eh. Oo. Kahit hindi mo kailangan. Eh ngayon, tatalian, ibibigay doon sa kalabaw. Oo. Yun, naging dagdag na pakinabang ni farmer. Tapos, sir, so, sabi mo, namimili ka lang sa mga farmer ng mga ano nila. Tapos sabi mo nga, hindi mo malaman kung saan galing lahi. Ah. Diba? Hindi mo makuha yung genetics. Kailan ka nag-umpisa na magseryoso na bantayan mo na yung genetics mo? 6 na taon, 6 o 7 taon. Yung mayor ng San Miguel, isa ako sa mapalad na 4 kami nun eh, na inisponsoran ng munisipyo para mag-training on dairy buffalo production sa PCC. Okay. 3 weeks yun. Tinuruan kami simula sa ipinanganak yung bulo Okay. hanggang sa siya ay mabuntis at manganak ulit. Ika nga from calf to calf. Okay. Buong cycle. Buong cycle yun. Kaya ito, malaking pasasalamat ko sa mayor namin noon at saka sa PCC. Ito yung t-shirt na uniforme kaya sinuot ko. Accredited facilitator ng Dairy Buffalo Production. Ibig sabihin nun, pag accredited facilitator, anong ibig sabihin? Pwedeng nun, sir? magturo. Pwede At kang magturo. magbigay ng certificate. Okay. Sir, balikan lang natin yung nung araw, yung kalabaw mo ay naka-pasture siya. Diba? Para nga malinis yung mga ilalim ng mangga mo. Okay. Tapos dumating doon sa punto, kailan ka nag full confinement na? Hindi ka na pwede sa pasture. 2015. 2015. 2015. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, lumaki na yung negosyo.
lumaki na nun. Okay. At na nakakatulong sa kapwa natin tao na walang hanap buhay. Kung yun nandyan, isang pamilya yan. Mag-asawa, kasama anak, manugang. Sir, ano ang trabaho mo bago ka nagkalabaw? Bago ka Ang- nag-farming? Ang pinag-aralan ko, tinapos ko, vocational course, 2 taong kurso. Radio and television technician, yung nagre-repair. Nung ako'y makagraduate, napasok ako sa isang kumpanya. Nung napasok naman ako doon, nalagay ako sa maintenance, sa electronics section under ng engineering department. Nung mauso yung Saudi Arabia, 1981, na isa ako sa Nag-Saudi na-recruit. ka rin? Nag-Saudi ako. Ah. Pag-uwi ko rito, 1981 hanggang 1987 eh. Pag-uwi ko rito, nagnegosyo ako ng service ng radio and television sa Kabayanan. Okay. Axis Electronics Service Center. And sales parts ano. Okay. Doon kumikita ng pinuhunan na nagamit dito. Yung lupa ng father ko hanggang doon lang sa na yun eh. Ibinenta ito sa akin unang inalok dahil nga sa katabi nung sa father ko na pwedeng dumating ang araw na ipapamana ng father ko sa mga anak. Hindi katabi. Sige sir, ano ang mga management dito sa farm? Una, aralin yung... Pwedeng magpunta rito para kumuha ng basic. Okay. Kahit walang schedule ng training, pwede namang walk-in. Parang tayo ngayon, nagkukwentuhan. Matutunan lang yung basic, paano ba gagawin. Okay. Simula sila 2 hanggang 4. Kailangan personal nilang ginagawa kung ano yung itinuturo ko, gagawin nila. Okay. Pag may problema, balik sila. Meron namang Facebook, pwedeng doon mag-usap, makita nila. Ngayon, yung pagsisimula nila na yun, kahit walang pabahay na ganyan, yung kumbaga, magkaroon lang ng bubog para Sisilungan lang sa gabi. sisilungan lang. Sa ganung sistema, nag-aaral sila at patuloy pa rin naman yung paghahanap buhay nilang naumpisahan. Idinadagdag lang nila. Sa akin, para bang natapat na nung nagretiro ako sa pamamasukan at pagninegosyo, yung anak ko nandun doon yun eh. Okay. Meron pupuntahan. Ito nga pala, pag napag-uusapan naming mga senior citizen, ang akala ko pag dumating tayo sa retirement age, 60 and above, retired, mamamahinga ka na. Kasi retired ka na eh. Sabi nung, ito lahat, yun ang sinasabi ha. Pag tayo na mahinga, mamatay tayo. Okay. Bakit naman? Sige nga, kumain ka tsaka mahiga. Pagka nagising, kakain uli. Pag inantok, mahihiga. Sinasabi ko sa'yo, malapit ka nang mamatay. Kaya ka nag-farming. At pag nagkikita-kita kami ng mga kabats ko, batsmate, minsan dito sila pumupunta. Mahihina na sila. Ilan taong ka na ba ngayon, sir? 64 na ako eh. 64 lang. Mahihina sila. Samantalang ako nakakapagtrabaho pa rito. At Okay. pagka ang lalakarin ay 2 kilometro balikan, wala lang yun. Kaya. Nagpo-post nga ako gumagamit nung hand tractor eh. Nagpa-farming ako. Pero siyempre, hindi naman yung kabuang yung pagpawisan. Ito magpa-under tayo nitong ito yung pagkain ng kalabaw.
kadaming corn ang sinachop ninyo araw-araw? Yung kakainin ng kalabaw, kailangan kumain yung mga inahin ng 40 kilos Bawat isa? bawat isa in one day. Okay. Yung mas malalaki, hanggang 50 kilos kaya nilang kainin. Eh, hindi naman ganun karami yung malalaki. Kaya, yung 36 heads na yun, kasama yung bulo. Yun namang anak nun, mga 10 kilo, 5 kilo, ganun lang kumain yun. So, yung corn, anong edad nung corn na puputulin para i-chop? 70 days. 70 days. Ilang bunga na po yun, yung corn na yun? Halos na yung malaki niya, isa lang. Isa. Pero dalawa yung ibinubungan niya. I see. May specific ba na variety ng corn? Lahat ng corn ay halos ang protina hindi naglalayo. Pero yung corn na puti o yung dilaw, kinukuha yung bunga. Ibinebenta. Okay. Ang nakukuha lang natin yung bagato. Okay. Ano na yun? Mababa yung Oo. protein. Nitrogen na lang ang meron yun. Kaya, Kaya, so, ito ba, sir, nagtatanim ka talaga ng corn para lang i-chop Ipakain. at ipakain sa kalabaw? ganun niya. Na kung ito ay ma-develop, malaki ang maging production, Oh, pwedeng magbenta ng chop. nung shop. Ito yung yung binuburong mais. Okay, silage. Silage. So, ang sistema mo, pagka-chop, hindi diretso ipapakain, kailangan mo i-silage or... Kaya lang kami nagsa-silage Oh. kung marami yung hinaharvest. Pag sobra. Kasi hindi naman pwedeng hindi kayang kainin ng kalabaw, Oo. lahat yung hinaharvest. Okay. Eh yun namang mais, pag hindi naman hinarvest, Oo. Gugulang. gugulang. Eh ito, ang date nito eh ano na, 22 yata. Kung 15. Okay. Oo. Buro na to. Maasim. Buro na, Oo. Ilang buwan ang abutin yan? Kung maganda raw ang packaging, Oo. sabi ni Direktor, kahit daw taon. Kahit taon, hindi masisira. Hindi. Wala nang hinalo dyan na Wala. Ngayon may sinasabi sa akin, bago raw ipack na ganito, lagyan ko ng santakot na asin. Sa ibabaw lang. Ibabaw lang. Dahil merong nadidevelop naman na, dahil may moisture ng mais, bababa na yon. May iwasan daw yung tutubuan ng amag o yung bang itim. yun ang masama. Yung puti, sabi ka akin, yun daw yung naging kaputi. Pwede ko rin itanim ko sa ginigan yun. Yung tubo ng kaputi. Sabi ko, dagdag akong Okay. pagkakitaan na. Nagtanim ka ng corn. Sinap mo siya. Pag hindi kayang ubusin ng hayop, sa silage siya. Isa silage. Tapos itong silage, gaano katagal bago mo siya gamitin? Pag nasa tamang paraan ng pagsa-silage, binacuum, walang bakterya, kahit daw taon, tatagal na naka-stock. So, ang purpose lang nito ay kung in the event na wala kang mais, May ito naman papakain. papakain mo. At kung marami namang mais na hindi kayang kainin, para Isa-silage ma-stock. Para ma-stock. So, walang masasayang. Wala masasayang. Na-enhance daw yung nito Yung yung nutrient content nutrient. Tumataas. pagka binuburo. Anong specific na nutrient ang tumataas? Nung ako mag-aral niyan, parang absent kaya ako nung ituro yun kung anong meron yun. Pero madaling malaman ng mga farmer yan. Okay. Dahil sa yung burong mustasa, nakakakain kayo doon? Yung binuburong mustasa, nakaka-boost daw ng immune system. Okay. Yun daw sabaw nung binuro na yon, pwedeng inumin, tumitibay ang ating sikmura, hindi ka madaling masiraan ng tiyan. Yun naman sumikat na totoo nga yung mga sinasabi. Parang lactobacillus. Ayun. May good bacteria. May good bacteria. Ganon din ito.
Yun ang meron siya. Good Kung yun ay bacteria. good ang pagkagawa. Kung tama. Ano sir, no? Walang masasayang, walang masisira. Wala. Yung damo, ipapakain sa kalabaw. Okay. Dudumi yung kalabaw. Oo. Yung dumi ng kalabaw, after ng decomposting nung manure, kakainin ng African nightcrawler. Oo. Yung vermicast na dumi ng bulate, Oo. organic fertilizer na nabibili sa market. Nabibenta mo rin. Yun yung gusto kong i-develop. Okay. Kasi nagbigay sa akin ang Bureau of Soils ng 15 kilong ANC. Dahil wala naman akong talagang vermibed, inilagay ko dyan sa dumi ng kalabaw. Okay. Yung palang bulate, may isip Oo. hindi niya pupuntahan yung anti-compost o fresh manure. Okay. Yung mga luma lang na decompose pupuntahan na, niya. ang pupuntahan niya. Kaya patuloy pa rin siyang dumadami na kung yan i-develop, lagyan ng bubong Oo. para hindi direkta yung init ng araw at Oo. kung bumabagyo, hindi sila natutubigan masyado, Oo. patuloy ang production nila, tagulat tagaraw. Sir, ilang ektarya yung taniman mo ng mais? At all year round ka ba nagtatanim? Yung all year round, ngayon, meron uling programa, pwede raw akong magtanim ng mayo. Okay. 2 tanim. Bagong technology yan. Hindi naman. Ito yun, yung BT corn. Okay. Kinikilig na pagkain ng baboy. Okay. Ang maganda rito, pwede mo siyang spray ng herbicide. Namamatay yung damo pero yung mais hindi. Saka walang masyado. Ituloy mo. Walang masyado insekto sir yan eh. Aha. Pag BT, di ba, meron ng kasama Teka, ito na yung yung genetically na corn. Pag white corn kasi, masyadong maraming insekto. Panayang spray ng farmer, posibleng maka-epekto sa kalabaw. Dami mangga Yan, dami Puno na pala. Yan na yung kanina sir na galing sa... Bago kayo dumating, gumatas na kami. Yun lang, 2 doon ang inabutan ninyo na mabait. Pwedeng gatasan kahit na may mga tao. Meron kayong sir, makikita na yung na-process na cheese or Gagawa tayo nun. Ito sir, after na gatasan yung kalabaw, anong proseso pang susunod natin dito? Gagawing pastillas at saka kesong puti. Ilalagay na sa Wilkins na ilagay sa freezer. May laman doon na nasa freezer. Oo, kasi may kukuha ngayon ng 100 liter. Ito, kukuha siya ng fresh. Pero dapat mapalamig muna ito sa Kada mailalagay sa Wilkins, lagay sa freezer. Yung nasa freezer na frozen, ilagay sa cooler. Kasi masisira ito pagka ibinyahe ng hindi malamig. Freshly harvest na milk, yan dapat yung freshness niyan nasa mga 11 AM lang. Ginatas siya ng 6 AM hanggang 11. Pero kung sabihin yung masisira, kahit hanggang alas 3 ng hapon yan, hindi masisira. Pero hindi natin ginagawa ang ganun kasi sa biyahe, kailangan malamig na tubig, mga 4 degrees lang. Kasi alam niyo naman ang pwedeng may mangyari sa daan, traffic, masisira. Kaya mas prepare nung bibili, katulad nung kukuha ngayon, San Pedro, Laguna, frozen. At yung fresh naman, ibebenta. Yung frozen, gagawin niyan choco milk.
yung fresh na bagong harvest na yan, kailangan yellowhin niya. Ice cold water. Ibebenta niya yan as fresh and raw. Hindi ipapasteurize. Merong mga order sa kanya. Alam nyo, ma'am, ang totoo niyan. Kaya lang naman ipinapasteurize dahil dun sa bakterya. Ngayon, kapag ka ang paggatas ay maingat, malinis, una malinis yung kalabaw, nilinisan yung dede, tapos yung paggagatas hindi sa putikan o walang panghugas. Ibig sabihin ano yan posibleng doon sa paggagatas pa lang, fresh yung milk, magkaroon na ng bakterya. Pero kung maingat, talagang nasubukan namin na alas 3 na ng hapon, i-check nila clot on boiling. Pagka ang isang gatas ay may bakterya na o napapanis na dahil sa bakterya, pagka yung gatas ay na-reach niya yung 90 degrees, yung iba nga pagka yung matindi yung bakterya at 70 degrees, magkukoagulate na yun, kukulta. Pero kahit pakuluin, 100 degrees ng boiling point hindi nasira yung gatas. Sabi ko, ang galing nung gatas mo sabi niya. Hindi pa nasira, alas 3 na. Anong oras ginatas yan? Siguro mga alas 5, alas 6, sabi ko. Ayun. Kaya, ina-advise ko sa gumagatas, ingatan nila yung paggatas. Kailangan malinis. Kasi, kung yun ay naibenta na naging pera, 100% naman yung nakabili ng panis na gatas, hindi na babalik. At kung na-hospital pa, galit yun. Ito yung tinatawag na BT corn. Ito ay hybrid na para ginagawang feeds. Pagkain ng manok, baboy. Ngayon, ito ay itinuro sa amin ng mga farmer ng Department of Agriculture na pwedeng itanim, i-harvest kasama ang bunga ng mais na ipapakain sa baka at kalabaw. Mas mataas ang protina. Kung sabihin nga sa aming seminar, may kanin, itong bagaso ng mais, at may ulam, itong bunga ng mais. Yung sosobra na pagkain ng kalabaw during harvest, fresh corn, hindi na pwedeng i-stock yun kasi masisira. Isa-silage ngayon at pwedeng ma-stock ng ilang buwan hanggang abutin ng taon. Nasa tamang pagsa-silage, pagkain ng kalabaw sa panahon ng kinakapos ng pakain. Ayan. Nagsisimula na itong mga may laman na. Pag ito ay binuksan natin, meron na to, nagsisimula na to.
Ayun, no? Yang na yang pa. Hintayin pa. Mga 7 days pa to. Ang totoo, itong binhi nito, ibinigay ng Provincial Agriculture Office para i-demo, makita ng mga tao dahil dito sa San Miguel, marami dito ang may alagang kalabaw. Kung sila ay marami ng alaga at kinakapos na ng pagkain, pwedeng itanim ang mais na ito. At sa nakita ko ngayon, kung magtatanim ako ng mas malawak na lugar at isa-silage, pwedeng ibenta. Isang uri ng hanap buhay at makakatulong sa kapwa dahil makapagbibigay ng trabaho. Siyempre, pag isinilage ito, makakailangan ng tao para makatulong sa paggawa nito.